Bakit kaya naghihirap ang isang tao? Nagtataka ka ba bakit hindi ka pinayaman ng Diyos? Kahit sa Diyos na ang puso mo at matalino ka pa naman. Pero makikita mo yung iba, biglang yaman agad. Is this punishment? Or is there a deeper divine reason? Makinig sa videong ito nang maiba ang iyong pananaw at pag-uunawa sa financial na aspeto ng iyong buhay. Kapatid, kung sa tingin mong maganda ang aming advocacy sa channel na ito at makakatulong sa iba, mangyari na mag-comment na ngayon sa iyong saloobin at i-click ang subscribe button, notification bell, para sa susunod pa naming mga videos. Unang dahilan bakit di yumayaman ay pag wala na kasing tayong resources, diba? Doon tayo nagre-rely sa nagsusource. The absence of wealth drives us in the arms of God. Siya ang tinatawag natin ng tinatawag lalo na pag walang-wala na tayong pera. Ngunit minsan nakakalungkot man ay pag meron na tayo, hindi man lang tayo nakapagpapasalamat. Nabibisi na, wala nang time sa kanya. Think about it. More money, more distractions. It is written in Matthew 19 verse 23 to 24. Then Jesus said to his disciples, "Truly I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. Again I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of heaven." Ang mga material things sometimes pwedeng maging dahilan ng ating mindset na maging independent ng tuluyan sa Diyos. Remember, you may be broke but not abandoned. Kaya kapit lang. Second reason is God is testing our integrity. Who are we serving? God or money? What is your heart's motives? Are you pursuing wealth or His will in your life? Remember, Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either you will hate one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. Ngayon, sino ba talaga ang sa atin? Gusto ng Diyos na pure ang ating puso bago tayo bigyan or biyayaan man ng kung anong kayamanan. This is to refine us and not to punish you. Sometimes it's for our safety. Third is you are not matured enough. Sobrang kayamanan prematurely will lead to death. Look at some celebrities, even the example on the prodigal son. God is molding you, brothers and sisters. He wants you to be ready for it. Tandaan, ang delay ay hindi denial ng Diyos. At pang-apat, demonyo. Yes, spiritual warfare. Enemy is using obstacles to roadblocks para di tayo yumaman. Oo, alam ng demonyo ano ang impact mo sa mundong ito kung ikaw man ay yayaman. Naglalagay siya ng mga obstacles para ka mabigo. Kung ikaw ay magtatagumpay, then your life will be a living testimony to the others and magiging kang blessing to them. I pray for you, brothers and sisters, sana magtagumpay ka kung sino ka man. Ikalima ay ang ating proteksyon na galing sa Diyos at pati na rin sa ating pamilya sa epekto ng kayamanan. Remember, we are fools in the eyes of God. He knows what happens next kung ito ay kanyang ipagkakaloob sa iyo. Huwag mong akalain na it's just all about you. Meron kang mga mahal sa buhay na involved na kasamang yayaman kung sakaling yumaman ka. God sees through. God sees the future and considers them all too. Aanhin mo nga naman ang kayamanan, tapos yung husband mo ng babae naman dahil marami na kayong pera. Di ba mga kapatid, protection pa din ng Diyos dahil mahal niya tayo? Isipin mo to kapatid, iba ang plano mo sa plano niya. Our plans might be good, but His plan is always perfect. Tanong ko po sa inyo, sino hahayaan mong masunod? Ikaw o siya? Yung bang planong gustong gusto mo or plano ni Lord na tamang-tama para sa'yo? Ang sunod ay generation curse. Yung ibang mga ninuno mo palang mahirap na at minana mo na to. Tapos, ikaw ay may kapangyarihan na mag-break nito. Ngunit kailangan mong magsikap at paghirapan ito. This will be your legacy that will bless your next generations to come. Ika-anim, timing. Of course, kailangan po ng perfect timing. Sasabihin ko sa iyo kapatid, He is never late and never early. Gusto niyang ikay magtiwala.
Wait for His divine timing to unfold. At ang huli ay ang pagkakamali sa paggamit ng ating pera. Yan, mga lustay. Minsan naman, nalugi ka or naloko ka lang ng ibang tao. Nangyayari ang mga ito dahil sa ating misuse ng ating pera. Be a good steward of what God has placed in your hands. Let Him guide you to decide in everything so you would know better at hindi po tayo magkakamali. Ito na po yung lahat, mga brothers and sisters. Sana'y mas pilitin nating yumaman sa afterlife dahil ito ang forever or eternity natin. Maging generous sa ibang taong nangangailangan, mag-impok ng kabutihan sa mundong ito. Ito ang totoong pagpapayaman sa kabilang buhay. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, sana'y mag-like and subscribe po kayo at i-share nyo na rin sa mga taong sa tingin nyo nangangailangan ng impormasyon na ito. Salamat po.